Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang isyu tungkol sa mga naging mana ng pamilya ng megastar ni si Sharon Cuneta at partikular na nga dito ang kanyang panganay at anak sa dating asawang si Gabby Concepcion. Mga tao rin naman, lalong-lalo na ng kanilang mga fans ang naguguluhan sa totoong laki at hati sa mga mana na iniwan ng kanyang mga magulang na sina dating Pasay City Mayor Pablo Cuneta at asawa nitong si Elaine Gamboa Cuneta. Malaki kung sa malaki talaga kung pera ang pag-uusapan at sa sobrang lawak at dami ng ari-arian sa iba't ibang dako ng bansa at maging sa Amerika ang naipundar ng dalawang matanda. Inamin naman mismo ng megastar na hindi ganun kalaki ang kanyang mana-mana sa kanyang mga magulang at halos lahat ng ito ay napunta sa kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion. At noong panahon din iyon, masyadong secretive di mano ang kanyang mga magulang na sina Mami Elaine at Pablo Cuneta sa detalye ng kanilang tunay na yaman dahil masyado siyang abala sa kanyang karera sa showbiz. At ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para sabihin noon na mas malaki pa ang kanyang kayamanan sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang mga kinikita noon sa mundo ng showbiz. Masyado daw niyang minaliit ang mga pwede niyang mamanahin kung sakasakali dahil nga sa hindi na niya masubaybayan ang mga galaw ng kanyang mga magulang noong mga panahong di iyon. Ang pagkakaalam niya ay bukod sa isa sa mga hinahangaan at kilalang politiko ang kanyang amang si Mayor Pablo Cuneta ay meron din itong mga mangilan-ngilan ng mga negosyo sa Kalakhang, Pasay City. Lingid raw sa kalaman niya na marami pala itong mga negosyo sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mga property investment sa iba't ibang bansa at partikular na nga dito sa Amerika. Marahil ang kanyang pagiging aktibo at abala noon sa showbiz ang mga dahilan para hindi niya mapansin ang paglago ng kanilang mga kayamanan. Dahil dito, naiwan nga sa poder ng kanyang mga magulang na si Mayor Pablo Cuneta at Mami Elaine ng nooy maliit pa lamang na si Casey Concepcion. Ang dalawang matanda raw ang gumabay sa kanyang panganay hanggang sa lumaki na ito at may pagkakataon pang kasama ang kanyang lola Elaine mismo sa paghatid sundo sa kanyang paralan mula na mag-aral ito sa St. Pedro Poveda College na matatagpuan sa Mandaluyong City. At tingid nga sa kalaman ng mga nakararami, ang matandang Cuneta rin ang kanyang kasakasama sa kanyang pag-aaral abroad na umabot ng halos 4 na taong pamamalagi sa Pransya kung saan kumuha ito ng kursong Bachelor's Degree in International Corporate Communications with a minor in Theater Arts. Sa kanyang interview noon sa Dipang Show ng Kapamilya Network na Tonight with Boy Abunda, inamin mismo ng megastar na halos wala siyang minana sa kanyang mga magulang at admitted siya na sa kasalukuyan na inggit na raw siya sa kanyang panganay na si Casey Concepcion dahil dito ibinuhos ang dalawang matanda ang kanilang buong yaman na pinagpaguran at pinundar sa kanilang buong buhay. Isang malaking pagsisisi raw ang kanyang nagawa sa kanyang mga magulang. Ang hindi nito pagbibigay ng oras sa tuwing may pangangailangan ng mga ito sa kanya bilang isang anak. At sa halip, ang naging katuwang ng mga ito ay ang kanyang panganay na si Casey. Kasi simulat sa pool pa lang hanggang sa huling hininga ng mga ito, ang kanilang apo ang kanilang naging sandalan sa lahat ng oras. Na-open up rin niya sa nasabing interview na malaki ang kanyang pagkakautang sa kanyang anak dahil sa mga sagradong bagay na kanyang pinagkakagistusan. Alakip na nga dito ang halos 10 milyon na utang sa anak dahil sa pagpapa-ospital sa nooy na karahatay na inang si Mami Elaine. Ayon sa kanya, hindi na siya siningil ni Casey dito kahit na binabayaran na niya ang anak pagkatapos ng ilang buwan. Buwat ng pumanaw ang kanyang ina. Pero ayon sa kanya, sa iba pang pagkakautang sa anak ay unti-unti na itong nababayaran kahit papaano. Kung matatandaan, ang isyong utang noon ay hindi niya binanggit kung kanino. Pero obvious naman na alam na lahat na may malaking utang sa anak na si Casey Concepcion. Ang mahalaga daw ayon sa kanya ay down 200 million na lang ang buong utang niya. At once na masettle niya lahat ng mga ito, ay baka konti na lang daw matitira sa kanyang mga savings para ilaan sa kanyang pamilya kay dating Senador Kiko Pangilinan. Umabot pa sa puntong nagkaroon siya ng depression noon kung saan naging malaking problema para sa kanya at sa kanyang pamilya ang pagkakaroon ng utang sa mga bagay na kanilang nagastusan sa pagbili ng mga ari-arian sa Amerika. Maging sa kakatapos lamang noon na election 2022 kung saan tumakbo bilang Vice Presidente ang asawang si Kiko Pangilinan. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.